Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin ang pagbakasyon ni Corina Sanchez sa Disneyland. Ang sabi niya dito sa article ng Showbiz Chica, may 10 million palace. Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Alam natin, no, 2 days or 3 days ago ay binanatan ni Pasig Mayor Vico Soto si journalist Julius Babaw and Corina Sanchez. Ang nangyari dito ay sumagot ang dalawa na hindi sila tumanggap ng 10 million pesos. Ang sabi niya sa post ni Mayor Vico Soto, hindi naman exact na 10 million pesos ang binayad daw sa kanila ni Sara Diskaya para interviewin lang, almost the exact amount. Okay? At nangyari ay nagpalabas po sila ng statement, both of them. Hindi naman pala na-mention ang kanilang pangalan. How ironic, Corina Sanchez and his team removed the video in their YouTube channel. Now, pagkalipas ng 2 araw, ay kahapon nga ay nag-post si Corina Sanchez na bakasyon sa Disneyland. At may caption, may 10 million palace joke. Basahin natin ang nangyari dito. Multi-awarded broadcaster Corina Sanchez Rojas does not seem to be bothered by the recent controversy surrounding her. In a post, Pasig Mayor Vico Soto said, some journalists are being paid for conducting interviews. Very true naman, no? Mayor Vico did not mention any names but posted a photo of Corina interviewing the Diskaya family. Sabi nga, bago tanggapin ang mga kilalang journalist ang alok para mag-interview sa contractor na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip, oy tika, ba't kaya handang bumigay ng 10 million para lang magpa-interview sa akin? Posted by Mayor Vico. On Instagram, Corina recently visited Disneyland and shared photo in front of the Castle of Magic Dreams. She captioned, may 10 million palace joke. May 10 million palace joke, the happiest place on earth, they said, is Disneyland. Sa akin guys, ang Disneyland na ito ay nasa I think kung hindi ako nagkakamali, baka sa Tokyo po ito. Oo. Actually, the happiest place is peace of mind. In the midst of ignorant hate comes blessed calm, knowing that good is in control if you allow it. First date in HGK among Pinoy who save up enough for a family trip, work, and breaking bread with supporters who continue believe despite the noise. Carlo Magdaloyo and TV5 and the rated K teams. Okay. Ano pala to? Sa Hong Kong, no? So, anyway, ano ba masasabi niyo, no? Parang ang nangyari dito ay parang gusto talaga maggawa ng mga controversial, no? Si Miss Corina Sanchez dito, no? Sa banat ni Mayor Vico Soto, no? Actually, there are some people says that Corina and Julius Babaw can file cyber libel to Mayor Vico. Kaso lang, kung mag-file siya ng cyber libel, madadrag pa palagi at baka maimbestigaran talaga at mahuli sila na tumanggap kahit hindi naman exact na 10 million pesos. At masira pa ang kanilang kredibilidad. Ano ba ang punto dito ni Mayor Vico Soto? Ayaw niyang makipag-away kahit kanino, sabi niya nga. Pero gusto niya talaga maipakita kung kayo ang mga journalist, no? Kasing dalawang nito nakilala na baktikan ng mga journalist, hindi naman sila vlogger, recently lang sila nagba-vlog. Dapat transparent po, honest, at hindi po tumatanggap ng bayad. Kasi kung tumatanggap kayo ng bayad, nagiging binibenta nyo ang inyong kredibilidad bilang isang mamahayag or journalist na nirespeto ng mga tao. Kung vlogger, okay yon kasi vlogger ka naman, hindi ka naman journalist.
Oo. At saka kung sabihin nila, lifestyle, no? Yes, lifestyle, medyo gray area, hindi naman illegal. Pero ang nangyayari dito kasi, parang pinaflaunt, no? Pinaflaunt talaga ng mga diskaya ang kanilang yaman, which hindi naman sana kasi it will give a wrong impression sa mga tao na ang yaman nila ay galing sa illegal na pamaraan or pagnanakaw sa mga hindi magandang projects sa kanilang business, no? Especially no, sa DPWH. Sabi nga, nagtanong nga si Julius Babaw sa kanila kung saan sila nag-yumaman. Sabi nga ni Ate Sara Diskaya ay yumaman sila nang nakakuha sila ng project sa DPWS. Very frank, very upfront, walang paligoy-ligoy na sinagot. Kayo na lang maghuhusga sa kanila. Kung mag-file din ng kaso ang ating pamalaan, years din bago po mahatulan or minsan wala naman nangyari. Yun lang po guys. Paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam. I love you all. Don't forget to subscribe.